Drop the act, Jenny. Alam kong nagpapanggap lang kayo ng anak ko. But I know he loves you so much. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang ika-19 na kabanata. Galit na galit ang daddy ni Hugo dahil sa kanyang nalaman. Hindi naman sumagot si Jenny sa tanong ni Alexander dahil nanginginig pa din siya sa takot dahil sa muling pagkikita kay Roselita. Matagal na niyang kinalimutan ang tiyahin, ngunit ngayon ay nakita niyang muli ito at sa ganito pang pagkakataon. Para bang nakaramdam ng panlalamig at takot si Jenny nang muling maalala ang mga naganap sa kanila noong kasama pa nila ang tiyahin. Ang pagmamaltrato nito sa kanya at ang pang-aalipin, lahat ay bumalik sa kanyang alaala na matagal niya nang nilimot. Agad na napansin ni Alexander ang panlalamig at pamumutla ni Jenny, kaya kinausap niya si Roselita. "This is 20,000. Keep this a secret and keep silent. I don't want to see your face anymore." Wika ni Alexander, ngunit tumawa lamang si Roselita. "Nananahimik ang buhay ko, pero ikaw ang nanggulo. Pero okay, aalis na ako." Wika ni Roselita at umalis na. Pagbalik ni Alexander sa table ay nakita niya na hindi na ganoon ang itsura ni Jenny. "May problema ka ba sa tiyahin mo?" Takang tanong ni Alexander, ngunit masama lamang siyang tiningnan ni Jenny. "Wala kang alam, pero nangingialam ka. Bakit mo kinita si Tia Roselita at maging si Agatha? Gusto mong malaman ang tungkol sa triplets? Pero apo mo sila at alam mo na nagmamahalan kami ni Hugo." Matapang na sagot ni Jenny at nagumpisa ng rumagasa ang mga luha ng kanyang mata. Doon na nakaisip si Alexander ng kalokohan kung paano gagamitin ang katotohanan na nalaban kay Jenny. "Drop the act, Jenny. Alam ko nagpapanggap lang kayo ng anak ko. But I know he loves you so much. But I know he didn't know the truth about the triplets. Diba ang pakilala mo kay Hugo ay isang dalaga at kapatid mo ang triplets? But then my son planned all this piece of shit to not marry Annika. And then he fell in love with you. You think if he knew the truth at nalaman niya na nagsisinungaling ka sa kanya from the first place, matatanggap ka niya?" "I'm sure that was a no." Mahabang litanya ni Alexander at seryosong tumingin sa mga mata ni Jenny. Matapos sabihin iyon ay tumayo na ito at pinasunod si Jenny sa kotse. "Please, hayaan mo akong magsabi ng totoo kay Hugo. Hayaan mo po akong magpaliwanag sa kanya. Mahal ko po talagang anak mo. Bigyan mo naman po ako ng second chance na maitama ang lahat." Umiiyak na wika ni Jenny at patuloy na iniisip na ito na ang kanyang kinakatakutan. Ngunit alam ni Jenny na tuso ang ama ni Hugo, kaya alam na niya na mangyayari at naghanda na si Jenny sa pangyayaring ito. Kaya lahat ng usapan nila ngayon ni Alexander ay naka-record. "Well, fine. Ayoko din namang sirain ang kaligayahan ni Hugo. Kaya hahayaan ko na ikaw ang magsabi ng totoo sa anak ko. But in one condition." Wika nito at pinuto lang sinasabi. Alam ni Jenny na gano'n ang magiging takbo ng pangyayari at handa na siya para dito. Ito na ang hudyat para isagawa ni Jenny ang kanyang plano at itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. "Ano po yun?" Kunwaring nagpahid ng luha si Jenny at paawang tumingin kay Alexander. "I want to avenge to my ex-wife and I need your help to get rid of Trevor. Make him fall in love with you and leave him." Wika nito, ngunit hindi sumagot si Jenny. Lingid sa kaalaman ni Alexander, habang nag-uusap sila ay naririnig ni Trevor lahat ng usapan nila ni Jenny at nakarecord iyon upang magamit nila kung sakaling sirain ni Alexander si Jenny kay Hugo. Galit na galit si Trevor dahil inakala niya na ayos na ang lahat. Naakala niya ay anak talaga ang turing sa kanya ni Alexander.
Nagkaroon pa siya ng galit kay Hugo, ngunit ang ama pala nito ang dapat niyang kagalitan. Si Trevor ang nasa likod ng lahat ng masasamang nangyari sa buhay ni Hugo, at siya din ang dahilan kung bakit nawala ang isang babaeng minahal ni Hugo bukod kay Jenny. At ngayon na nakita at nakilala na niya ang tunay na Alexander, ay nagpasya siyang itama ang lahat tulad ng gagawin ni Jenny. Si Trevor din ang tumulong kay Jenny sa pag-aasikaso nito sa planong pag-alis ng bansa at pagtungo sa Canada. Ilang oras lamang ay nakarating na sila Jenny sa mansyon at sinabihan pa niya si Alexander bago tuluyang maghiwalay ang kanilang landas. Gabi na nang makauwi sila sa mansyon kaya tulog na ang lahat. "Ate, saan ka galing?" tanong ni Ali dahil hinihintay pala siya nito. Agad na hinila ni Jenny ang kapatid sa kanilang kwarto at isinara at nilak ang silid. "Pakinggan mo to," wika ni Jenny at inon ang recording. Matapos marinig ang record ay nanlaki ang mga mata ni Ali. "Ang sama naman niya," wika ni Ali at galit na galit. "Shh! May plano ako. Aalis tayo ngayong gabi. Nasa labas na si Trevor. At bukas na bukas din ang alis ko patungong Canada. At bukas panigurado'y hahanapin kami ni Hugo. Iparinig mo sa kanyang recording at sabihin mong totoo. Iiwan ko sa iyong lahat. Pero sa ngayon kailangan na muna nating makaalis." Wika ni Jenny at nag-asikaso na. "Ate, sure ka ba na mapagkakatiwalaan si Kuya Trevor?" tanong ni Ali sa kanyang ate. "Sa tingin ko naman ay oo. Siguro nga nilamon siya ng inggit kay Hugo. Ngunit alam kong mabuti siyang tao. Siya din ang tumulong sa akin na asikasuhin ang mga papeles at dokumento ko para makaalis ako dito sa bansa." Paliwanag ni Jenny at inayos ang huling bag ng kanyang mga gamit. Nang gabing iyon ay umalis na sila Jenny kasama ang triplets at bumalik sa dati nilang tahanan. "Sigurado na ba kayo?" Segundo sa kanila ni Trevor na makasakay sila sa kotse ng binata. "Kung patuloy kaming mananatili doon ay lalo lamang lalala ang mga mangyayari. At hindi ko na din kayang makita o makausap pa yung ama ni Hugo. Bukas tapos na ang palabas. At bukas lalabas na din ang katotohanan." Mahabang litanya ni Jenny. At sa oras na ito ay natuto na siya sa buhay. Alam niya na kung paano makipaglaro sa kapalaran at paano ito sasabayan ng agos ng buhay. Pili lang ang dapat pagkatiwalaan at iwasan ang kasinungalingan. Desidido na si Jenny na itama ang lahat at magbagong buhay. "Mabuti," wika ni Trevor at umalis na sila sa lugar na yon. Matapos ang ilang minutong biyahe ay nakarating na sila sa dating tahanan nila Jenny at inayos ang mga dapat ayusin. Madaling araw na nang matapos sila Jenny sa pag-aayos at nagpa siya na aalis na dahil natatakot siyang abutan pa siya ni Hugo at pigilan. "Aalis na kami. Ingatan mo mga bata at lagi kang tatawag sa akin, okay? Ikaw nang bahalang magsabi kay Hugo patungkol sa mga bata at kung bakit ako umalis nang wala man lang paalam sa kanya. Mag-iingat kayo." Wika ni Jenny at pinahid ang mga luha sa kanyang mata. "Ate, balik ka agad ah. Kuya Trevor, pakialagaan ang ate ko. Ako nang bahala dito basta mag-ingat kayo doon." Umiiyak na wika ni Ali at niyakap ang kanyang ate. Mahirap para kay Jenny ang desisyon na iyon at lalo na dahil hindi niya man lang nakausap si Hugo bago tuluyang umalis. Alam niyang mangungulila ang kanyang puso sa lalaking kanyang minamahal, ngunit kailangan niyang mamili at itama ang lahat. Hinalikan na lamang ni Jenny ang tatlong bata dahil tulog pang mga ito at hindi niya din kaya makita ang mga ito na umiiyak kaya nagpasya na siyang umalis. Masakit dahil itong unang beses na malalayo siya sa kanyang kapatid at mga anak. Ngunit para sa kanyang pangarap ay kailangan niyang magsakripisyo. Lubos na ang sakit na naidulot niya kay Hugo at panahon na para itama iyon. Kahit masakit, ay pipilitin at kakayanin ni Jenny para sa magandang kinabukasan ng kanyang mga anak at kung sila talaga ni Hugo ang itatakda, ay magtatagpo ang kanilang landas.
Sabay na tinahak ni Trevor at Jenny ang daan patungong airport at sabay na pumasok doon. "Are you okay?" Tanong ni Trevor kay Jenny at ngumiti lamang si Jenny. "Salamat sa inyo ni Anika sa pagtulong niyo sa akin." Wika ni Jenny at ngumiti naman sa kanya si Trevor. "Dapat nga akong magpasalamat sa iyo because you wake me up in this nightmare. Kailangan ko lang ng fresh start at maganda sa muling pagkikita namin ni Hugo. Panahon na para itama ang lahat ng mali na nagawa ko sa kanya. I was angry and hated him for no reason. Nilamon ako ng galit, kahit ni hindi naman dapat. Sinira kong friendship namin because of selfishness. At tulad mo, kailangan ko din itama lahat ng yon. Mabuting tao si Hugo, kaya alam kong mauunawaan niya tayo." Wika ni Trevor at tuluyan ang pumasok. Naiiyak na lumingon si Jenny at tuluyan ang nakaalis. Samantalang si Hugo ay agad na hinanap ang triplets. Ngunit wala ito sa nursery room. Maging ang mga gamit nito ay wala na. "Dad, did you know where Jenny is?" Tanong ni Hugo sa kanyang ama na nakaupo at nagtsatsaa. "They left you because I knew the truth." Pagsisinungaling ni Alexander, ngunit hindi tanga si Hugo para maniwala sa mga sinasabi ng kanyang ama. Kilala niya ito at alam niyang tuso ito. "Anong ginawa mo?" Sa puntong ito ay mababakas ng galit sa boses ni Hugo. "Drop the act, son. Alam ko na palabas lang ang lahat. At worst, nagsinungaling sa'yo ang babaeng pinakamamahal mo." Wika ni Alexander at seryosong tumingin sa kanyang anak. "Oo, palabas na ang lahat. But I don't care. I really like and love Jenny. At anong ginawa mo para umalis sila nang hindi man lang nagpaalam sa akin?" Galit na tanong ni Hugo. "Siguro dahil mas pinili niya si Trevor against you? O baka naman dahil natatakot siya na aminin sa'yo na ikaw ang tunay na ama ng triplets? Find your own answer. But when you get outside in this house at mas pinili mong sundan si Jenny, trust me, I will do everything para maghirap ka. Aalisin ko sa'yo lahat ng mana." Pagbabanta nito sa kanyang sariling anak. "Then go! Alisin mo ang lahat sa akin. Remember, I have my mom who always is willing to help me. Pero ikaw ano? Ano bang meron sa'yo? Your money? But no one loves you. Kung nagsinungaling man sa akin si Jenny, I know there is a reason behind those lies. At kung kasama niyo man si Trevor, maybe because Trevor wake up and realized how devil you are." Galit na wika ni Hugo at agad na umalis sa kanyang mansyon at nagtungo sa bahay nila Ali. "Kuya Hugo!" Agad na pinapasok ni Ali si Hugo at hinahanap ng binata ang kanyang sinisinta. "Nasaan si Jenny?" Tanong ni Hugo at naramdaman na niya ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Doon na siya nakaramdam ng takot at kaba na hindi niya nakita sa loob si Jenny at tanging ang mga bata lamang at si Ali ang naroon. "Umalis na po si ate. Actually, kakaalis lang po nila ni Kuya Trevor." Wika ni Ali. Walang salitang lumabas sa bibig ni Hugo, kundi mga luha at naguunahan na rumagasa. Feeling niya ay nalayo na sa kanya si Jenny at wala nang tsansa na makita pang muli. "Kuya Hugo, hayaan mo na ipaliwanag ko sa iyong lahat." Wika ni Ali, ngunit hindi siya pinakinggan ni Hugo at lumabas na ito. Nagmaneho patungong airport at dahil nasa Manila ay traffic. "Fuck this life!" Sigaw ni Hugo at nang umandar na ang traffic ay halos paliparin ni Hugo ang kanyang sasakyan sa pagmamadali. At ilang oras ay nakarating na siya sa airport. "Jenny!" Sigaw ni Hugo at lahat ay napatingin sa kanyang gawi. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang dahilan kung bakit hinabol ni Hugo si Jenny sa airport?
Mapipigilan niya pa kaya ang dalaga sa pag-alis ng bansa? Ano naman kaya magiging reaksyon ni Hugo kapag malaman na ang totoong kaugnayan niya sa triplets? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.